Okay, so bakit sa tingin ko na perfect fit si Bolbol para sa TNT tropang 5G? First of all, kasi ang TNT offense, yes, meron silang wrinkles kung saan nagiging modern offense, nagiging medyo mas motion, continuity. Yung mga offense ngayon na pang NBA, kumbaga, meron silang wrinkles sa ganon. Pero at the bare minimum, ang idea ng TNT offense is to spread the floor, drive to the basket, distort the defense, and then kick out for shooters or give it to the dunker spot kapag yun yung binigay ng defense. Yun yung pinaka basic version ng TNT offense. At bakit fit si Bolbol doon? Kasi sa front court ng TNT, it's either nasa dunker spot na naglalaro dito yan, corner or dunker spot, or nandito sa trail. Yan yung maaalala nyo yung highlights. Pag nanood kayo ng highlights ni Kelly Williams, ang dami-daming plays doon kung saan nasa trail si Kelly Williams. It's either siya yung may dala ng bola or ibibigay sa kanya off the handoff. Tapos i-reject niya kunyari. Tapos, may Kelly Williams na dumadrive dito and then merong Brandon Ganuelas-Roser or even sino nga yung big nila, si Reggie Rock Galinato na nilalaro yung dunker spot. And if it's Brandon Ganuelas-Roser or occasionally Poy Eram, pwede mag-spread out sa corner yan. Pero madalas kasi itong center, pinaghahatian yan madalas ni Kelly tsaka ni Poy Eram. So, ang spacing ng TNT ngayon, madalas, they have a guy here sa corner, another guy here sa corner, shooter here sa wing, and then meron silang guardia, and then meron silang trail big. So, bakit effective si Bolbol? Kasi imagine niyo si Bolbol tong center. Okay, first of all, pinaka bare bone. Gawin na natin example. Pinaka bare bone type of basketball offense. Ball screen. Let's just say merong defender dito. Okay? Ito munang strong side, lagyan natin ng defender. Imagine natin si Calvin Optana to, si Bolbol to, this is Jason Castro or any other guard, Jordan Heading for TNT. Let's just say, nag-set ng screen dito si Bolbol, dadaan si Jordan Heading, mag-go over yung defense. And then itong center na to, hindi naman niya pwedeng iwan lang to. Magko-commit yan kay Jordan Heading ng konting-konti. And if si Bolbol, magsabihin na nating mag-roll dito, now, you force an advantage. Ano yung ibig sabihin ng advantage? 2 TNT players against 1 defender. Yun yung tinatawag na advantage kasi 2 versus 1. Kasi this player drew 2 defenders. So now, meron ka advantage. Either roll kay Bolbol or meron kang open sa corner. Titignan mo na lang anong pipiliin ng defense. Kung ikaw yung defense, magko-commit ka ba kay Bolbol or hayaan mo si Oftana libre and hayaan mo si Oftana libre or magko-commit ka kay Oftana, libre ngayon si Bolbol sa alley-oop. So it poses a really tricky situation, really sticky situation as well for the defense. Kapag sa ganitong klaseng okasyon na, ano pipiliin mo? Yung role ni Bolbol? Libre si Oftana? Or pipiliin mo yung shooting ni Oftana? Libre si Bolbol? And if kapag yung center naman, hindi talaga capable, like let's say for example, ala Junmar Fajardo, mahirap sumabay sa perimeter sa pick and roll, nag-drop defense siya dito, option din naman for Bolbol kasi na kung, let's just say, balik natin, okay, mag-set ng screen, ba't ka nung lumiit? Ayan. Let's just say, nag-set ng screen, dumaan si Jordan Heading dito, nag-go over, okay, naka-drop defense kasi to, pwedeng mag-pop dito si Bolbol, and again, pipili na naman to. And sa situation na to, if pinili ni small forward ng defender na mag-help kay Bolbol, may extra pass kay Oftana, or pwedeng kumat dito si Oftana to the basket. So, having a guy like Bolbol na alam mo sobrang laki, threat, mahaba, athletic, kumbaga ano na yun advantage na yun kahit mag-roll lang siya buong araw dito sa posisyon na to, mag-roll lang siya dyan sa 45 na yan, angle na yan, ang laking bagay na nun for TNT. And having a Jordan Heading or Jason Castro that will always make the right decision whether ibibigay niya ba sa roll or ibibigay niya sa corner, very important, very nakakatakot kung ikaw yung depensa and very advantageous for TNT. And then, okay, ibalik naman natin, tanggalin muna natin yung defenders, ibalik muna natin sa pinaka-basic ulit. What if si Bolbol, hawak bola sa tuktok, in-isolate ng TNT, ang shooters nila dito, let's just say Jordan Heading, this is Calvin Oftana, this is BGR, a very capable shooter, or Glenn Cobontin, especially kapag Game 7, and this is a guy, maybe Roger Pagoy. Puro shooter. Now you have Bolbol sa gitna, hawak ang bola, magki-create yan, 7'3" for, I don't really know anong height ni Bolbol, pero tall enough, or
excessively tall for the PBA and excessively skilled for the PBA. Hawak ang bola sa tuktok, mag-aalaan dribble siya, parang Gilas Pilipinas noon dito. And if kung mare, let's just say for example, mag-wall up ang defense ng kalaban against Bolbol. Mag-wall up sila. Ayan. Nakadikit dito, naka-pressure, mag-wall up ngayon sila. Now you're giving the opportunity for TNT, for their shooters to hit this shot. Kasi let's say for example, okay, nakaganyan, naka-box. Boxes and elbows, di ba? Tawag sa ganyang defense. Ngayon, libre ngayon yung mga shooter, ang lalayo ng closeout. Mas malayo closeout, mas may chance for TNT to drive. And mas may chance for TNT to drive, mas in nature sila sa play nila. Ngayon, pag drive kunyari, inatake yung closeout, this forces this guy to commit. Ngayon, meron kang shooter dito sa corner or kung mag-cut through yan dito. Diba? Meron ka na namang Roger Pogoy 3 points na libre. And if hindi man, diba, kung mare, let's just say for example, nag-commit naman yung defense sa shooters ng slight and then naiwan naman ni Bolbol yung tao niya, diba, there's always going to be a guy or a help defense here leaving another shooter wide open. So ngayon, ito, i-splitin niya to, i-cut mo doon, kukomit, pasa mo doon, open ngayon. Kumbaga fit kasi si Bolbol sa very simple basketball ng TNT that is very effective or epektibo kasi PBA doesn't really require teams to run the latest and most updated offenses of all time. Kasi sa PBA, ang reality rito, 33 to 34% shooter lang talaga mga tao. Of course, meron mga outliers. Like, maybe a guy like Calvin Aftana, a guy like Roger Pogoy. May dalawa nga outlier. Tatlo pa nga kung sama mo si Heading, di ba? Tatlong outlier shooters sa PBA, meron ng TNT. So, it adds another dimension to the spacing available for Bolbol to really create. Ang magiging tanong na lang dito kasi, ayoko maging offensive or whatsoever. Kasi Orlando Magic fan ako. Napanood ko ng isang buong season si Bolbol. There are plays, there are stretches kung saan sobrang skilled and grabe hindi ka makapaniwala anong ginagawa ni Bolbol sa loob ng court. Pero marami ring possessions kung saan napapa-question na lang ako, marunong ba mag-basketball? To bakit ganito? Kumbaga kasi Bolbol, hindi ko kine-question yung skills ni Bolbol. Very talented, very capable, very skilled. And sa PBA, yun enough na yun. Pero siguro, defensively speaking, and maybe on a longer term, mag-hold up ba yung isang Bolbol outside of his skill? Kumbaga, enough na ba yung skills lang sa long term? Kasi skills-wise, okay, exceeded or di pa nga natin alam kasi di pa natin napapanood, pero I expect na i-exceed niya lahat ng expectations sa kanya or even i-exceed niya lahat kung ano yung kinakailangan lang is the keyword sa kanya sa PBA level. Maybe he becomes a Terrence Jones type of player, pero meron ding chance na he becomes a Quincy Miller type of player na skills-wise, talent-wise, nag-exceed sa kung anong requirement ng PBA, pero mentally, nag-breakdown, binugbog ng mga kalaban, so pagdating ng dulo ng eliminations, nag-collapse, and then in terms of attitude naman, pero kasi diba natapos yung stint niya na nag-clash sila ni Coach Alden Ayo, and not really the best of situations for Converge kasi parang playoffs na nun. So kumbaga for Bolbol, outside of his skills and this talent na hindi na rin naman dapat kine-question, ang tanong ko na lang, mag-hold up ba yung physicality? Kumbaga pag binugbog siya ng rain or shine, binugbog siya ng lahat ng teams kasi pag NBA player ka and ganyan ka like Bolbol, kumbaga sinasabi nga nila Charles Barkley ba or Shaquille O'Neal na mas bakit si Bolbol hindi kasi level ni Wemby, parehas lang naman. Yung mga ganong klaseng mga wild na takes na hindi ko alam bakit ginagawa nila yon. Obviously wala siya sa level ni Wembanyama kaya siya nasa PBA at isa siyang tropang 5G. Pero anyway, hindi ko kine-question yung skill level ng isang Bolbol. I am just worried na baka pagkaisahan siya ng buong PBA, yung mga players and yung teams, na kada makikita siya, bibigyan talaga siya. And I think, ang question ko na lang, enough ba yung skills niya para ano man tawag dito? Anong tawag doon? Ma-offset ba yung mga ganon? Na kahit bugbugin siya, buong eliminations at pagtripan siya, mentally awayin siya, psychologically pagtripan siya ng mga kalaban, kumbaga ma-offset ba ng talent and ng skills niya na hindi na magmamatter yung mga ganong bagay kasi tatambakan nila ng 10 mahigit ng mga kalaban nila.
So, very excited ako for Bol Bol sa PBA actually. Akala ko nung una, joke lang to. Pero I am very excited kasi first of all, maraming manonood, maraming mag-aabang, maraming magkakaroon ng interest, which means more viewers sa PBA. Lagi kong ina-advocate na mga tao na manood ng PBA kasi outside of the politics na paulit-ulit na rin naman, so why bother anyway? Wala rin namang anyway. Kumbaga, exciting pa rin naman yung games kapag maganda yung games. Like for example, TNT versus San Miguel, TNT versus Ginebra, TNT versus... interesting games pa rin siya, especially ng import conference. Magkakaroon ng mga Brownlee, magkakaroon ng mga Kyler Kelly, ng mga Bol, mga high quality bigs, and Macau Black Bears as well. May Sam Degara, and as far as I know, Tony Mitchell yata. So, very interesting cast of imports and players and teams. So, excited ako kasi Bol is a fun player. Nung time niya sa Orlando, na-enjoy ko yung time niya. Kasi ang dami niyang mga moments doon na parang, wow, ginawa niya yun. Yung mga ganong bagay, na magugulat ka na lang na biglang lalabas. Very highlight worthy. And I think this is a very good chance for the PBA to, makakuha ng viewers and makakuha ng attention sa liga nila. And maybe, tumaas yung viewership nila. Lalo. Kasi last conference was a win, in my opinion. Marami yung viewership. Dahil binalik din nila sa YouTube yung streaming. So, ayun, very excited ako. I just hope na hindi ma-injured si Bol. Kasi ina-expect ko na bibigyan si Bol. Hindi yan kine-question. Given na yan, bibigyan talaga siya ng mga teams. So, I hope hindi siya ma-injured. Hindi rin siya maging Glenn Rice III or Junior na binato ng bola at nasuspend ba? Ano bang ending nun? I hope na hindi maging ganun at hindi rin Terence Jones na meron biglang sasayaw sa taas ng scorer's table. So I hope hindi mangyari yung mga yon and magkaroon ng isang successful season si Bol and we see the true potential of having such talent sa isang PBA team. And yung spectacle na din of having a guy who can do all of those things and highlight plays.